Hindi po natatakot si Atty. Respicio sa ginagawa nyo, matibag. Kahit sino namang tao sa sobrang galit sa mga pinagagawa ninyo, hindi na po madadaan ang pananakot ninyo. Nasa posisyon lang kayo ngayon. Pero kapag nawala yung kapangyarihan na yan, kayo naman siguro ang matatakot sa taong bayan. Kaya tandaan nyo, lahat ng mga ginagawa nyo sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., may kapalit yan. Grabe to mga Lodi, no? Itong panggigipit ng NBI sa mga hindi sumasang-ayon sa pamamalakad nitong administrasyon nito. Lahat na lang po kinakasuhan. Si Jinggoy Estrada, mga Lodi, na alam naman natin, member po ng minority, na isa po sa bumoto para mapalitan si Senator Soto, na ngayon po meron na namang kaso na kinakaharap. Yung dalawa po magkapatid na Villar, mga Lodi, pinupursige po yung kaso sa kanila. At syempre, si Senator Bato de la Rosa, ginigipit mo talaga at gustong hulihin o dakpin papunta po ng dahig. Anak na tinapay, anong nangyayari dito mga Lodi? Tapos yung mga sumusuporta po sa mga Duterte, lalo na po ito si Atty. Respicio, sinampahan din po ni Atty. Matibag. Mauubos na po ba ang mga Duterte supporters sa ginagawa nitong administrasyon na to? Tandaan niyo po mga Lodi ha, nung una si Tatay Duterte, si Tory ang nanghuli sa kanya. Gantong-ganto naman po ang ginagawa ni Matibag. Pinupursige po nila, lahat po'y patahimikin sa mga kumakalaban dito sa administrasyon na to ni Bongbong Marcos Jr. Ganto po kawalang kwenta itong administrasyon na to. Ito po, panoorin nyo kung anong sinabi ni NBI Director Atty. Matibag. O, pakinggan nyo. Will subpoena Attorney Respicio dito sa NBI to give him the opportunity to explain yung side niya. Pero i-quote ko lang yung sa paragraph 7. Ito yung sa isang event na sinabi niya. Attorney Respicio, sabi niya, baka mautak itong mga ito. Baka ituloy pa talaga nilang hindi patakbuhin si VP Sara. Posible, di ba? Sumagot yung audience, malamang. Attorney Respicio, pero posible bang patayin? Oh, posible, oo. Tapos sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Sumagot yung audience, oh, wow, willing ba kayong mamatay? Oh, yun yung sagutan noon na pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando dun lahat pasok lahat. Baka mautak tong mga ito, baka ituloy pa rin talaga nilang hindi pataguin si VP Sara. Posible, hindi po ba? Pero posible bang patayin? Ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating konstitusyon na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon! Hey! Revolusyon! Kitang-kita po mga Lods kung gaano po nila ginigipit ang mga nagsasalita sa administrasyong ito. Di ba sinabi po doon mga Lodi ni Atty. Respicio na kung sakaling hindi na umuusad ang ating batas dito sa ating bansa, doon po magkakaroon ng revolusyon. So hindi pa nangyayari mga Lodi, pero para kay Atty. Matibag, naghahangad na po ng revolusyon. Magkakatotoo talaga yan Matibag. Kapag lahat ng mga ginagawa ninyo wala na sa batas. Kagaya po ng dinidiin po nila kay VP Sara Duterte na about po dun sa pagbabanta daw po sa Pangulo na magiging aktibo lang naman daw po yun kapag may nangyaring hindi maganda kay VP Sara Duterte. Anak ng tinapay naman, oo, hindi mangyayari yung inaakusa nila kung hindi naman magkakatotoo yung sinabi po ni VP Sara Duterte. Gantong-ganto rin po yung gustong iparating na Atty. Respicio. Kapag wala na pong nangyayari sa batas ng ating bansa, kailangan na talaga magrevolusyon. Yun po yung ibig niya sabihin. Kaya eto, sinagot po siya ni Atty. Respicio. NBI Director, kakasuhan ako today for the series of strong statements that I made. Yeah, buddy! Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a fucking large piece of shit. O, di ba? Hindi po natatakot si Atty. Respicio sa ginagawa nyo, Matibag. Kahit sino namang tao sa sobrang galit sa mga pinagagawa ninyo, hindi na po madadaan ang pananakot ninyo. Nasa posisyon lang kayo ngayon. Pero kapag nawala yung kapangyarihan na yan, kayo naman siguro ang matatakot sa taong bayan. Kaya tandaan nyo, lahat ng mga ginagawa nyo sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., may kapalit yan. Nangyari na ngayon kay Tory. Kahit anong gawin niyang sunod-sunuran sa mga inutos sa kanya, pagpapahuli kay Tatay Duterte at dalhin sa dahig ito ng illegal, ano nangyari? Naging chairman o naging manager ng MMDA si Tory? Ganon din ang mangyayari sa'yo.
kapag hindi ka na mapakinabangan matibag at hindi na maisakatuparan lahat ng kanilang mga plano, chupi ka na rin dyan sa administrasyon na yan. Iiwanan ka rin yan sa ere. Kaya kung ano man ang ginagawa niyong pagsisip-sip dyan, may katapusan din yan, tandaan nyo yan. Kaya kahit anong gawin yung pananakot sa mga senador, sa mga supporters, sa lahat ng mga kongresista na sumusuporta sa Duterte, hindi pa rin kayo magwawagi sa 2028 dahil Duterte pa rin ang magiging pangulo sa susunod na eleksyon, tandaan nyo yan.